Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Kinumpirma ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos na nasa advanced stage na daw sa mga komite ang 8 panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC naman sa Kamara. Kabilang dito ang Presidential Merit Scholarship Program at National Land Use Act na kamakailan ay naprubahan ng Committee on Appropriations para sa plenary deliberations. Layunin ng scholarship bill na gawing permanente ang programa sa ilalim naman ng Commission on Higher Education upang matiyak ang tuloy-tuloy na suporta sa mga nangungunang senior high school graduates. Samantala, itinatakda naman ng National Land Use Act ang pambansang balangkas para sa maayos at sustainableng paggamit ng lupa at pagresolba ng land use conflicts. Sa kabuuan, 12 sa 52 prioridad na panukala ng LEDAC ang aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Na ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos ay patunay ng pagtutok ng Kongreso sa mga batas na direktang makikinabang ang mga pamilya lalo na sa edukasyon at social protection. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, suportado at maigpit na nililimitahan sa phone calls ang komunikasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos hindi payagan naman ng International Criminal Court ang personal na pagbisita habang isinasagawa ang 4 na araw na confirmation of charges hearings laban sa kanya. Ayon sa pamilya Duterte, 6 na abogado ang haharap sa pagdinig sa The Hague mula February 23 hanggang 27 upang tiyakin ang maayos na presentasyon ng depensa. Nagpasalamat din ang pamilya sa kanilang legal team at sa Filipino community sa The Hague sa patuloy na suporta habang nagpapatuloy naman ang proseso. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, nanawagan naman si Representative Maria Carmen Zamora, kinatawan ng unang distrito naman ng Davao de Oro na dagdag na pondo para sa flood control projects matapos mapigilan ng mga natapos na proyekto ang matinding pagbaha sa gitna ng malalakas na ulang dulot naman ng shear line. Ayon kay Zamora, malaki ang naitulong ng mga flood control projects o kaya structures lalo na sa mga paligid ng Calao Bridge sa Moncayo kung saan dati ay agad umaapaw ang ilog kapag tuloy-tuloy ang ulan. Sa kabila nito, may ilang proyekto pa umanong hindi pa tapos kaya kailangan ng karagdagang pondo upang matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad. Suportado rin niya ang ng mga residente na nagsasabing mas mabagal ang pagtaas ng tubig at nabigyan sila ng sapat na oras upang makapaghanda sa nagdaang pagbuhos naman ng ulan. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At dyan po nagtatapos mga ka-Vibes ang ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.